si Marciana Rodriguez, at si Richard Rodriguez. Ayun. Kayo po yung kasama rin. Anyway, so kayo, kamisado nila pag nag-aasawa. Anyway, so before we proceed, just a short interview na. Siyempre, Julius, paano mo nakilala si Donald? Online. So, nag-Facebook ka, nakita mo, naramdaman mo. Nagulat ka ba nga? Kailan ba nangyari yan? Pandemic 2020, 2021? Okay. So, naging friends kayo sa Facebook. Ganon. Tapos sundalo na ba mo? Hindi ba? Tayo ba yung sundalo na tayo? So, nung nakita mo na gano'n, paano mo niligawan? Ha? Ikaw naman, Jonah, nasa ng mga pangalan? Nasa bahay ko, Manila din kasi. Sa Leyte ba yun? Manila. Manila. So, doon kayo nakita. Sabi mo, buka-buka naman yung pwede na siguro. Diba? So, nakita kayo, pero ba? Then, after that, ilang taon kayo naging boyfriend, girlfriend, bago kayo na-achieve ang pakasal? 3 years. More or less, kilala nyo na isa't isa, no? Sa 3 years ba na yun, di ba kayo nag-away? LQ. Hindi pa kayo nag-iwalay, nagkabali ka. Hindi naman. Ikaw, Jonalyn, ano ba na gusto mo kay Julius? Pugi. Pogi. Pakulay ang buhok, pero ba? Hindi ba nasa tatay? Hindi ba babae rito? Mabait. Wala ka bang nahuli? Ikaw naman, Julius, ano ba na gusto mo kay Jonalyn? Yung totoo, ha? Wala. Liban sa pagiging maganda, babae, Mabait. asikaso ko siya, babae mayaman, ano na gusto mo sa kanya? Bakit mo minahal si Jonalyn? Dapat. Nag-consult sa'yo. Dapat. Wala. Sabla yata itong katamot to. Mana yata sa tatay. Hindi pa pasa. Ikaw naman, Jonalyn. Kayo ba dalawang may trabaho? Ikaw saan ka nagtatrabaho doon? Manila. Manila rin. So, ikaw naman, Julius, sa Oda, electronics. So, ano ba nag-consult sa inyo? Gusto nyo magpakasal? Ano bang dahilan? Hindi nyo rin alam? Pero pwede rin namang maging tatay ng hindi nagpapakasal, di ba? So, anong nag-consult kayo, Julius? Bakit pakakasal mo si Jonalyn? Mahal mo ba siya? So, yan ang reason. Kaya ang papakasal, dahil mahal mo yung kapatid mo, di ba? Hindi mo naman pakakasalan mo, hindi mo mahal yan, di ba? Kaya tinataya mo yung buhay mo kasi itong kasal, hindi ito yung kontratang ordinaryo, wala pwedeng magbawalan. Ito, wala na to. Pag tinignan mo na ganun, nakalagay habang buhay. So, habang buhay yan. So, hindi na pwedeng magbago ang isip nyo sa pakayari nyo. Ikasal, pakayari nyo rito, talagang kumbaga saan yung na fix na ito. So, willing mo bang makasama ito ng habang buhay, Julius, si Jonalyn? Hindi ka magbababae. Sasabihin mo na kaagad. Korte ito, korte. Hindi nabibiglas ito. Ikaw naman, Jonalyn. Ito ba ay kaya mong pagtiisan ang buhay? Ano naman ang masasabi mo
Sa halimbawa, tanongin kita, gaano mo ba kamahal si Julius from 1 to 10? Sagad. Di ba? 8? 7, gano'n. 10 talaga. Perfect 10. Ha? Ganun sana, sagot Julius na. Mahina na yata ba na? Alam niyo, pag nag-aasawa, nag-iba ng buhay, Julius na hindi na gaya ng dati, pamilya-bilya ka lang doon. So, sakit ka ng ulo ni Juliet, saka si Chong. So, pag nag-aasawa na, sagot nila yung buhay niyo. Pag hiwalay na kayo. So, ang pag-aasawa, andun yan sa civil code. So, sinasailalim niya yung pagsasama niyo sa batas. So, meron ng batas na gumagabay, ha? So, ano ba yung batas na yun, yung civil code na yan? Nandun nakalagay yung mga rights and obligations sa mga asawa. Unang-una, siyempre, ang pag-usapan natin dito, pera. So, pera, hanggang sa dulo, pera pa rin, di ba? So, laging pera ang unang sinasaalang-alang mo. Kasi kailangan yung buhayin pamilya nyo. So, siyempre, ang unang step para magkapera, magkatrabaho muna, no? Which both of you have. So, pagka stable na kayo, sa edad na yan, siguro, at least, no? Wala na kayong masyadong sabit, no? So, diba, kayo ba nagsasama ng dalawa? Saan? Sa Tanay? Sa Kabanatuan? Sa Laguna? Sa Manila? Sa Manila. Sa meron kayong bahay doon. Yan. So, siyempre, no, pag may bahay na kayo, nauupahan kayo, may mga gastusin, no? So, ang unang tanong dyan, sino ba ang sasagot sa mga gastusin? Kung minsan, nung araw, no, set up, yung lalaki ang breadwinner, di ba? Ang mga nanay, no? Yung lalaki, tatrabaho, pagbibigay niya lahat ng kita niya, ipiin niya sa asawa niya, yung asawa naman ang nagbabudget. So, dahil nga may bago ng civil code, yung family code na tinatawag, 1988, ng tanong ni Cody, binago na yon. So, dalawa lang nagbibigay sa pamilya. No? Imagine nyo lang ganito. Meron daw kayong basket sa bahay, no? Yung daw basket na yun, doon kinukuha lang ng gastos, no? Pagpapalang sa anak, donasyon, utilities, no? Sino lang ba naglalagay doon sa basket na yun? Nag-deposit na gano'n. Ngayon, hindi na yung lalaki lang. So, yung babae at lalaki. So, ano na raw ang sistema na yun? So, ate, so, kung hindi na conjugal ang tawag doon, community, regime of property. So, dalawa na kayo nag-contribute. So, yung babae, pwede yung konti na bigay. So, kung yung lalaki, pwede rin konti rin. Depende kung sino mas malaking kinikita. So, doon kukuha ng funds. Although, meron din naman kayong hindi naman kailangan ano, yung mga mana sa magulang, hindi kasama ron na, hindi kasama. So, kung may namana si Julius, hindi kasama ron sa basket. Ano? Kung may namana si Jonalyn, hindi din kasama ron sa basket. So, malinaw, no? So, ganun na ang bagong batas. So, pero kung ako naman sa'yo, Jonalyn, lahat ng pera ni Julius, dapat, alam mo yan, di ba? Hindi ba dapat yung babae, no? Ingat ng yaman. So, alam mo naman ang gagawin mo ron, di ba? Pagka medyo nakikita mong medyo ito'y tumatali-talilis, siyempre kontrolin mo, di ba? Aba, ikaw pa lang ha, Julius, akin na yung alawas mo, bibigyan lang kita ng pamasahe. Diba? At least, ikaw ang ingat yaman. So, tanda mo, ikaw ang ingat yaman. So, ano naman, trabaho na itong Julius na ito. Alam mo palang silbi sa buhay ito, kundi mo ano lang, magtrabaho. So, aside from being a provider, yung good provider of the family, ikaw Julius, i-charge ka rin sa disiplina, no? Pamilya. Ikaw ang nag-handle ng mga
physical things. Discipline of your children. So, siyempre, dapat, meron pa ng magkakaroon na kayo ng baby, no? During the formative years ng mga babies nyo, ng anak nyo, andun ka, alalay ka. Palalakihin mo sila, bibigyan mo sila ng disiplina, no? Kung malaka kayo, siguro yung pag-aaral, ibigay mo na rito sa asawa mo, ha? Ang asawa naman, siyempre, yung babae, siya naman ang charge doon sa pagtuturo, no? Ikaw ang unang teacher, doon na rin, no? So, pag doon siya anak mo, ikaw ang nakatutok doon, no? Bigyan mo sila ng edukasyon. So, ano pa ang trabaho mo bilang may bahay? Siyempre, yung tinatawag na homemaker. So, sa Pilipinas, yun pa rin ang uso, ha? Yung babae, siya may sa mga household things, no? Kakabit ng kortina, pag-decorate ng bahay. Hindi trabaho ng lalaki yun, ha? Doon. Huwag ka nakikialam doon. Pero sa paglalaba, kasama ka ron, siyempre. Paglalaba. Yung pagluluto, ayan, trabaho ng babae actually yan eh. Kung maraming lalaki na magaling magluto. But then, yung mga gano'n, no? Sa babae talaga yan. So, yung pag-manage na mga, di ba, may katulong ka no, paglilinis ng bahay. Babae talaga yun eh. Yung lalaki kasi more on the physical things. So, pagpumpunin ng yero, kasantapan, no? Pagkapalit na ilaw. Sa lalaki yun, no? Inihiwalay natin, no? Yung mga jobs ng bawat isa. So, gano'n, no? Yun ang ideal sa pagpapalaki ng pamilyang Pilipino. So, marami na kasi ngayong bago, eh, no? Diba? Mix na, eh, no? But then, ang sinasuggest, kita niyo nung araw, hindi naman halos nagigiulay yung mga mag-asawa. Wala akong masyado nakikita ang hiwalay, no? Kasi nga, alam nila yung mga limits, eh. Alam nila. Ikaw, yung babae talagang trabaho mo, chumismis, saka mag-utos sa asawa. Wala namang problema ron, eh, di ba? Opo. Pero yung lalaki, huwag naman ikaw tumitismis doon sa tarantahan, di ba? Although, minsan pwede rin yun kasi may text na, eh. No? So, pero pa rin tayo sa traditional way of living our families. No? So, kasi nga, pag nagkaanak kayo, dadalhin ng anak niyo, ano yung nakita sa inyo, malamang sa malamang, yun din ang kanilang ipapagulat doon sa magiging anak nila. So, tandaan nyo, ang pamilya sa atin, hindi naghihiwalay, ha? Hindi naghihiwalay. Mga met na yan, nag-aaway kayo, ando kayo sa barangay, nagpaparangkaya kayo. So, maraming ganyan, no? Maraming instances, no? Kasi yung iba, yung mga asawang nananakit. Iinom, nakakalimutan, sinasaktan yung asawa. So, bawal yun, Julius, ha? So, hindi mo sasaktan itong asawa mo physically. Physically, huwag mong bawal manuntok, bawal manampa. Pag mga ganong usapan na korte na naatol sa'yo, pulong ka. So, tandaan mo yan, no? Alam mo, Jonalyn, ha? Ngayon, ikaw rin naman, Jonalyn. Bawal din manakit, no? Pero kung mga kurut-kurut lang siguro, okay naman, eh, no? Ayaw sumunod, eh, no? Ayaw mo talagang umuwi ng bahay, ha? Hindi ka nakit, no? Di ba? Parang teacher din, ano? Parang teacher, ano? So, kung ikaw kayo kakaroon ng kaso na ganyan, patay kayo, 9262, ano yung 9262, saka yung pausig yung 7610. So, extended din yan sa mga bata, ng bawat din saktan ng mga bata ng yung harsh punishment is not allowed. So, kung mamamalo, hindi na kagaya ng araw na pag namalo yung bata, eh talagang sakit lang ano, di ba? Sakit lang ka po. Bawal na yun. Bawal na nagpapaluhod sa bunggo. So, gano'n na. Pwede yung mga light punishment, okay lang yun. So, yung light na palo lang. To discipline ng the child. So gano'n kasimple yan. Pag-disiplina. So, may kita point. Huwag kayo mag-aaway, pupunta kayo sa barangay, tapos magsusumbungan kayo, tapos i-involve nyo yung mga magulang nyo, bandang huli, kasama na yung mga biyanan,
sino-sino nang na-involved na tapos magbabati kayo, tapos yung mga naiwan nyo, hindi na nagpati-pati, nagkagalit na yung mga biyanan, di ba? So, huwag na huwag niyong gagawin yun, no? Kung may problema kayong dalawa, ayusin nyo muna, so, mag-usap. So, ang key pa rin sa pagsasama yung communication. Number 1 yan. No? Although yung mga babae talagang natural yun na may historical background yan eh. No? Kaya kaya may nasasabi, ikaw, yung girlfriend mo, diba? Ang araw, titext pa ng text. So, may historical background yan mga yan eh. So, ikaw naman lalaki, dahil nagpakasal ka, isip mo yan, di ba? Baka mamaya, puligin yung tenga ko. Hindi ka na patitigil dyan. O, baka bigla mo nasakpan. Sabi mo ba, sige, suntokin mo ba? Sinuntok nga. O, di ba? Sigop. Kung naman igaganon yung baka mo, doon nalit. Lalaki pa rin yan, di ba? So, ano pa ang kailangan yung gawin? So, siyempre, mangangarap din naman ng pagpaplano. So, ano bang gusto nyo mangyari sa buhay nyo after 10 years, after 5 years? So, ilan ba magiging anak ninyo? So, pinaplano rin yan, no? Although, at your age, siguro, maswerte na yung 3, no? 2. O, ikaw ba, Julius? Ilan bang balak mo? 5, no? Ay, buti nga, nabubuka pa eh. Nung araw yun ang tatayo eh. Hindi makabuo eh. Sunod-sunod eh. Sunod-sunod na. Ikaw dyan din, ilan ang gusto mo maging anak? Huwag naman ganun ha. Yung pagpamamilya, hindi yan sa ano. Mas maganda rin yung marami. 3, 2, ganyan. At least boundary. Dalawa, at isa 3. Ayan ang mga target. Although mahirap ang buhay, pero iba rin yung saya ng marami sa pamilya. Hindi nasusukat ng pera yun. So, maaaring may time, nagipis tayo sa buhay, di ba? Pero may time na ano rin naman, lumulubag-luwag din natin. So, bilang lalaki rin, Julius, ikaw rin ang may karapatan na mag-establish ng yung Portugal about yung bahay, no? Saan mo ba gustong itayo yan? Sa Pagtabangan ba yan? Sa Banatuan? Sa Tanay? Sa Laguna? Sa Manila? So, ikaw ang mamimili. So, susunod sa iyo asawa mo. So, ano? So, sinabi mo, sa Leyte tayo magbabahay. O, di sa Leyte, di ba? Kahit malayo. So, although yung babae pwede mag-object, mas matimbang pa rin yung sa lalaki. So, ganun yun, no? Kaya nga lalaki yun eh. Ganun, mga misis, okay, magtatampo ha? So, yung asawa nyo yung taga-Mindanao, kung kayo gusto magbahay, susunod kayo. Di ba? Hindi pwede yung mag-asawa na nagkahiwalay na ikaw nandito ka sa Luzon, isa nasa Mindanao, so hindi pwede yun. So, dapat magkasama kayo lagi, kaya nga mag-asawa no? Hindi pwede na nag-abroad ka, Julius, hindi ka nang umuwi after 18 years. So, hindi ka nakilala ng anak mo. Di ba? So, may time limit lang. No? Pagka, halimbawa, 2 years, so, kung nasa Manila ka lang naman, every week, baka di ka na mapauwi ng anak ng asawa mo. Pag nasa Laguna ka, uwi ka na, darling. Oh, di ba? Ay, hindi, may trabaho pa kami. Ay, hindi excuse yun, ha? O, either ikaw, Jolary, ang pumunta kay Julius, o si Julius ang pumunta sa'yo. So, gano'n na mag-asawa, ha? Hindi naghihiwalay. Kung pwede nga lang, nakatali kayo sa isa't isa, nakaangkla. Di ba? Gano'n talaga. So, kasi pinili niyo yun, di ba? So, pagkagaan niyo, yun talaga ang essence sa pagiging mag-asawa. And, finally, no, ang pagsasama raw dapat God-centered. No? For many practical reasons. Yung mag-asawa, dapat nagsisimba naman, ha? Being both Catholic, no? Simba naman kayo every Sunday. So, laging kwan yan, no? During holidays of obligations. So, ibigay nyo naman yung isang oras ng buhay nyo sa Panginoon. At pagpalain kayo lalo. Kasi nga, maraming bagay na nasusod ng prayers, no?
Actually, kahit may problema ka, kahit upo ka lang dyan eh, di ba? Tapos nagdasal-dasal ka ng ulti, kita mo, maya-maya, may bibigyan na ng pera sa'yo. Pag ganun na kasimple yun, it works. Sabi nga, yung prayer works. So, lagi yung tatandaan niya na. So, gano'n din, yung mga anak nyo, imulat nyo rin doon sa kinalakan yung religion. Eh, tayo mga Katoliko, di na nga tayo nagsisikban, di ba? Tapos, medyo pinipinta sa tayo ng ibang religion. Kasi nga, nakikita nila na tayo pabayan. So, pag nagsisimba ka, bibigay ka rin naman. Di ba? Kung may extra, bigay mo naman. Mag-share ka naman ng blessings para pag ikaw naman ang hingi, bibigyan ka rin. So, ganun lang kasimple ang buhay. And with that, now, we will proceed now to the marriage platter. So, kayo na lang. Yan. So, magharap kayo. Magharap ng yan. Habang kamay. Okay. So, magtingin. Yan. Hawak na lang kamay. Kayo mo talaga parang nahihiyaya kasi. Okay, habang buhay sa pagitan lamang ng babae at lalaki, pinabubuklod kayo sa ilalim ng batas. Kamatayan lamang ang maaaring makapag-ugali sa inyo. Sa ganitong paraan, buo kayo ng sarili ng pamilya at ang bunga ng pagmamahal ng kailanman ay hindi may pagkakalit sa inyo. Bilang mag-asawa, meron kayong mga tungkulin dapat gampanan. Tungkulin yung bigyan ng mga suplik ng tahanan. Pagkain, pananamit, at edukasyon. Busugin sila ng palakihin sa mga tamang aral. Kung may takot sa Diyos, gawin silang kapaki-pakinabang na bahagi ng ating lipunan. So, hindi ko na sumagot kayo sa akin ng po at opo. Unahin mo si Jonalyn. Kapag Jonalyn, bukal ba sa iyong loob ang pagparito upang makaisang dibdib? Si Julius na yung pakamamahalin at pagdidikuran habang nabubuhay. Ikaw rin, Julius, bukal ba sa iyong loob ang pagparito upang makaisang dibdib? Si Jonalyn na yung pakamamahalin at pagdidikuran habang nabubuhay. Nakahanda pa kayong gumanap at paligatin ang inyong pananagutan bilang mag-asawa, maasang arugain ang inyong mga supling at palalakihin silang mabubuting mamamayan. Ikaw ba, Jonalyn, tinatanggap mo ba si Julius na naririto ngayon bilang iyong asawa? Alinsunod sa umihiran na batas. Buong puso ba ang pagkakalo mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Nakalaan ka pang balikatin sa piling niya, pananagutan ng buhay ng asawa? Ikaw rin, Julius, tinatanggap mo ba si Jonalyn na naririto ngayon bilang iyong asawa? Alinsunod sa umihiran na batas. Buong puso ba ang pagkakalo mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya, pananagutan ng buhay ng asawa? Tingin na kayong dalawa, sabay ng bigkasin, sumunod kayo sa akin. Tayo pinag-isa sa puso at kaluluwa at ipinahahaya na tinatanggap kita. Sabihin niyo yung pangalan ng isa't isa. Upang aking maging kabiyak sa harapan ng ating mga magulang, ninong at ninang, at sa hukumang ito, at sumusumpa, kami tayo aming mamahalin, at pagdilingkuran, at maging tapat na asawa, sa hirap at ginhawa, sa kalungkutan at kaligayahan, sa karamdaman at kalusugan, habang tayo'y nabubuhay. Meron ba kayong kalagsisig? Sige, ka muna, Julius. Susunod mo sa kanya. Anong message sa dedication sa kanya? Sabihin mo na ngayon. Pangako, mga pangako. Pangako mo sa kanya. Wala ka nang kawala ka mo.
Ikaw rin, Jonalyn. Ano masasabi mo? Pakukulong natin pagka gano'n. Makukulong na siya. Pasigado ito. Talangin na natin yung ninang. Yung mga... Para maging maganda ang pagkasama. Bahangin naman ni ninang. Huwag kayong mag-aaway. Julius, lagi mong mahalin si Jonah. Huwag natin dalawa dito. Nakakahaya. Okay, so... Ang dalawa, ang ating general Bible verse, love is the faith. Love is patient, love is kind, does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth, always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. And now these three remains: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. So, tandaan niyo lagi, no? Love is the greatest. Kaya kayo nagpakasal dahil mahal niyo ang isa't isa. So, yung pagmamahal, hindi yan static, dynamic yan. Ibig sabihin, dapat yan, dinidiligan. So, ikaw, Julius, pakita mo lagi yung pagmamahal mo kay Jonalyn sa araw-araw. Bigyan mo naman ng bulaklak yan, paminsan-minsan, no? Pag mga birthdays niya, celebrate niya naman, di ba? So, sasabihin mo naman ng I love you. Hindi ko pa narinig kasi sabi ako eh. So, ganun. No? Kasi yung babae, more on ano sila eh. Sa natukuha sila, amaze sila. Feeling. Sinasabihin na ganyan. Kahit wala lang yun. Kahit alam lang dito to. Misis, ano? Sinabi. No? Kahit alam nyo naman na hindi naman totoo yun. So, di ba? Ganon. So, during kung may mga okasyon, so, lumabas naman kayo. Ikaw din, Jonalyn, no? Bilang lalaki naman. Pagsilbihan mo naman, paminsan-minsan, no? Platsa mo ng banit, so, pagtimpla mo ng kape, di ba? Pagluto mo ng masarap, so, gano'n. So, gano'n lang kasimple ang pagsasama, no? Kita mo, habang tumatagal, so, habang nakikilala niyo isa't isa, lalong titibay yung pagmamahalan na pagsasama niyo. So, hopefully, no, sa mga darating na panahon, so, makita mo yan, masaya, no? Siyempre, yung pagsasama, dumadaan din sa mga pagsubok, di ba? Ano malampasan ng lahat yan? Hindi ko na-liquid ko si Chok, siyempre. Tagal lang yung kasama. For how many years? 40 years? Hindi lang. Tumayo kayong dalawa ulit. Magharap, mag-awang kamay. Ikaw, Julius, mahalin mo si Jonalyn dahil pagmamahal mo sa iyong sarili, huwag mo siyang ituring na isang alipin. So, bagaman ang lalaki ang ulo ng tahanan, ang babae naman ang pinakmahalagang pamana sa ating lumikha. Ganyan din ikaw, Jonalyn, mahalin mo si Julius, pag-iguran ng buong puso at buong katapatan, walang kakibat na pag-iikot at pag-alinlangan. Italaga mo ang sarili sa kanya bilang kanyang asawa. Sang-ayon sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Sa harapan ngayon ng inyong mga magulang, mga ninong at ninang, mga kaibigan na nagtitipon-tipon upang saksihan ang kasalang ito, padamaan yung mga adigay sa buhay at mangakong magsasama habang nabubuhay. And I, by virtue of the authority vested in me as presiding judge of this court, calling all those present here as witnesses, confirm this vow of marriage, and hereby pronounce you man and wife. Julius, ready ka na ba? You may kiss the bride. Hindi, pero mahala. Tagalan mo naman pag-iha. Tagalan mo. Hindi yata tumigil.
owner, no? Ito pong court ay hindi nangihingi ng anuman sa mga pinakasal, ha? Wala akong nabayad dito, wala, hindi binabayaran yung judge. So, tandaan niya, hindi ko kami tumatanggap ng anuman. So, tatandaan niyo yan, yung binayaran ng 300 pa, 4,500. Sapat na yun, sobra-sobra pa, kasi kami bayad na, kami binayaran ng gobyerno. So, wala kayong babayaran unless may mga babayaran kayo sa civil registry, ng mga processing fees, so yan. So yun ang babayaran nyo, yung mga naglalakad. Pero sa amin, sa judge, wala ko kaming bayad. Tandaan niya na, sabihin niyo sa mga kasama ko sa kaliman. So, session adjourned.